Okay, good afternoon. Ito na naman ako. Kanina nabanggit ko sa inyo kung paano magsimula at paano mag-aral ng butcher, slaughtering, meat cutting, or processing. Ganito yon. Maraming mga institusyon na nagpapaaral, libre. Libre po yan libre tulad ng TESDA at mga agency na tumutulong sa gaya natin na gustong makapunta ng abroad, kasi isa kasi sa basic requirements is in situ or certification na galing sa TESDA or sa isang kumpanya na pinagtrabaho mo na ikaw ay certified as a butcher. Kaya po, yun po ang gusto nating i-reveal dito na mga gustong magsimula bilang butcher, kasi kagaya ko, nabanggit ko kanina na sa baguhan din po, hindi po nagmamagaling, gusto ko lang makatulong, gustong ituro kung saan dapat pumunta. Ito po yung isa sa mga bagay na at lugar na aking napuntahan at kung saan ako nag-training ng slaughtering, simula nung matuto ako mag-butcher, ganyan, ganyan. Ang una ko kasing napuntahan na training center is Monterrey. Bali, nung panahon ng Monterrey, 2011, yung nanay ko, yung amo niya, balak maglagay ng Monterrey Meat Shop dito sa Bicol Region inside Naga City. Shoutout kay Sir William De Luzaro, siya po yung pinakaunang may-ari ng Monterrey dito sa Naga City. Bali, isa ako sa pinadala doon, tatlo, dalawang lalaki, isang babae. Hindi ko nga alam kung nasa na sila parang ako lang nagpatuloy na bilang isang butcher, ako lang nagpatuloy na karir na yon, kasi yung iba din ang gusto parang napilitan lang. Noon kasi hindi ko pa masyado alam, parang ano lang ako na sige, mag-training ako, mga ganyan. Doon na nga, naghanap na papuntang Manila. Actually sa Paranaque kami nag-training sa Green Heights, Paranaque, isang meat shop doon. Malapit, lang yan ng mini stop sa una-una lang yan ng SM Paranaque. Doon nga ako nag-training, pinadala kami doon isang buwan. Tuto kami meat cutting. Una sa manok at sa baboy. Yung baka kasi madalang, yung baka kasi ang Monterrey, yung mga katay nila nanggagaling pa sa Mindanao on that day. Kaya hindi sila pwede kumuha ng katay na kukuha sila sa slaughterhouse dito yung Paranaque, may slaughterhouse, kukuha sila, hindi pwede yun, dapat Monterrey lang yun. Kaya sila, pag magkukuha sila ng mga karkas ng beef, galing pa sa Mindanao, bibiyahe pa yun, kaya medyo may katagalan. Kaya karamihan baboy, kasi ang baboy dito meron silang slaughterhouse na AAA sa Dasma, baboy. Nag-tour din kami doon para makita yung kung paano pagkatay ng kasi yan merong standard ang pagkatay ng baboy, hindi basta-basta yan. Pag naglagay ng AAA, double A, may single A. Ayan. Pag maglalagay ng slaughterhouse o katayan, dapat may ganun, hindi ka basta-basta pwede maglagay na lang na walang authorized ng NIMIS, ganyan. Basta marami yan, nakita namin noon. Doon ako natuto na sa Monterrey. Tapos actually hindi ko siya sineryoso pa, kasi at that time pa ako parang yung puta ko parang pa lang siya, yung tawag mo doon, wala, yung parang patambay-tambay lang. Pagkatapos na mag-training, napunta ako doon sa CDO, sa pwesto ng boss ko, CDO. Hindi pa kasi bukas yung Monterrey nila yun ang pinakaunang Monterrey na magbubukas dito sa Naga City. Hindi pa siya tapos, gawa na siya pero hindi pa siya yung pulido, mga ganun. Tapos yun na nga, mga lipas ng mga 3 buwan, simula na umuwi na ako, 2011, May hanggang June kami dun. May, umuwi kami mga June 1, ganyan, June, July, August, mga September, parang umalis na rin ako doon kasi parang naboring na ako. Palipat-lipat ako ng trabaho, bang kung saan-saan, kung diba? Kasi hindi ko masyado siya siniseryoso. Pero parang way back 2016, kasi yung bayaw ko mayroong pwesto diyan sa Q-Mart, Mega Q-Mart sa Cubao, West Point baba. Diyan ako natuto nahasa sa baboy, kasi yung bayaw ko mayroong pwesto, saka yung utol niya meron ding sa Q-Mart taas ng manok. At
ang swerte ko pa, yung tatay niya, dati rin butcher sa Q-Mart, magbabaka din. Kaya yung mga kutsilyo nila, sa akin nila binigay. Yung siya ang push sa akin. Ah, sa kasamang pad, wala na kasi yung bayo ko, sumalangit nawa yung bayo ko kung nasaan ka man. Salamat. Siya nagtulak sa akin para matuto. Ibinigay niya ako sa ibang pwesto kasi siya nagtatrabaho lang din at that time wala na silang pwesto, nakikipasok na lang siya at ako ipinasok niya rin doon sa kumpare niya. Yun, natuto na ako doon sa baboy basic. Kaya kapasalamat ako doon sa mga nakasama ko diyan sa Q-Mart. Shoutout pala diyan sa Q-Mart kay Ate Susan, sa mga Ilonggo yun eh, mga magkakapatid, may ano diyan, malapit diyan. Malapit sa Q-Mart, Turuan. At yung boss ko diyan si Ma'am Weng. Kilala yan diyan, best friend ng Q-Mart yan. O, diyan ako natuto, maghiwa, baboy, basic. Kung gusto mo daw matuto, dapat maaga ka. Yun nga, maaga ako pupunta hanggang sa matuto ako Ngayon, pumunta ako ng parang umalis na naman ako kasi naghanap akong ibang trabaho parang hindi sa akin tong trabaho ito. Napunta ako ng Antipolo, tumira ko doon sa mga kamag-anak ko doon. Tapos nalayo ako ng call center pa nga yung pinag-trainingan ko eh. Isang buwan ako nag-training, hindi ako makapasok-pasok. Tapos one day, isa sa mga classmates ko nagsabi sa akin na may training daw sa slaughterhouse sa Cainta. Tapos hindi man yun sa Canada, Amerika, ganyan. Yun nga, tapos parang nagkaroon ako ng idea kasi yung call center napilitan lang ako kasi may allowance siya eh. Kada training may allowance siya parang 500 ang weekly. Bigla na ako umalis doon, isang buwan ako ng mga allowance ko. Nagtanong-tanong ako doon sa kasi yung pinsan ko sa Antipolo, sa Baligol. Tapos yung Cainta, malapit lang din. Dati niya pinagtrabaho, yung may-ari ng slaughterhouse, best friend ng dating amo niya kasi yung dating boss ng Cainta, alalay siya, dating nagtakbo ng mayor, yung kamag-anak ko. Ayun nga, nagtanong ako, nakapasok ng slaughterhouse dyan sa New Orleans. Ang pangalan ng training center is New Orleans Training Center. As ang pangalan ng slaughterhouse niya is Roblo, Cainta. Sa may junction yan eh, kantong-kanto yan, makikita niyo yung Roblo. Pasok kayo dyan, madaming training dyan. Hindi lang pagbubutcher, mga caregiver, ganyan, Yun nga, nag-training ako dyan kasi ang priority lang nila, bigyan ng scholarship yung mga taga Rizal. Isakto, may kamag-anak ko, tumitira na ako doon, alas buwan na rin. Binigyan nila ako, yun nga, isang buwan nag-training ako. Pero sa panahon yun, hindi naman New Orleans na magbibigay sa akin ng certificate. Ang ilalagay certificate is New Orleans. Ang ilalagay is The Rising Sun. Kasi hindi na sila pwedeng maghawak. The Rising Sun. Ang The Rising Sun, hindi naman sa Antipolo yun eh, sa Muntinlupa. Pero sila nag-handle. Kaya may ilalagay sa certificate mo, hindi na siya ang training certificate, dalawa yun eh. Isa sa TESDAT, isa doon mismo sa training center, sa slaughterhouse. Hindi siya New Orleans, The Rising Sun Training Center. Naging presidente pa nga ako doon. Ako yung presidente ng batch namin. Tapos, yun nga, nawala ako sa wish. Hindi ko natapos yun. Kala ko hindi makakabalik kasi may nangyaring sa akin. Bila akong na-patrol ganyan. Sorry, tambay lang. Lalaki. Tapos, bumalik ako. Ayaw na sana akong bigyan ng scholarship ng agency kasi daw nagamit ko na. Tapos pinaliwanag ko, ma'am, nagamit ko po yung Muntinlupa po ang nakalagay, hindi naman po New Orleans. Kala ko makakasawa na ako kasi bawal yun hindi mo tapusin yung scholar mo na gano'n kasi bawal sa TESDA yun. Sayang ng perang bitawan ng TESDA eh. Kaya nakiusap ako kasi ma'am, may nangyari rin sa akin, ma'am, hindi ko inaasahan ganito ganyan kasi nawala. Yun, pinagbigyan nila ako 16 no. Bumalik ako, nag-training ako. Ang natapos ko is Sir Charlie, isa sa mga training ko, mga trainer ko diyan. Sir Mike, diyan nagtatrabaho sa Roblox, sa Cainta. Saka sa mga butcher diyan, slaughterman sa Cainta. Salamat po dahil kundi sa inyo matuto sa pagkatay ng baboy at baka. Ano po, dalawa po yung nabanggit ko, di ba? The Rising Sun Training Center sa Muntinlupa po yan. Tapos ang isa is New Orleans Training Center sa Roblo po, mismo sa Roblo yan, doon sa labas ng tabi ng kasada lang makita mo Roblo. Kasi ang slaughterhouse niyan sa likod pa eh, mga ganun po. Yun po natin ko. Meron po pong isa, yung AAA sa may Robina sa Antipolo. AAA, pero kailangan doon dapat
may ano ka, para makapasok ka doon kasi medyo mas mahigpit yata doon. Kasi napasok sa double A lang eh. Pero at least double A yun. Hindi naman lang pala, sorry, hindi lang. Double A yun, pero sila ang distribute ng mga karne. Sakop nila ang Metro Manila kasi kahit may mga slaughterhouse sa Metro Manila. Kaya maganda mag-training dyan sa Roblo, sa Muntinlupa, ano din. Meron din sa Cavite. Nalimutan ko yung pangalan ng Cavite, pero meron din dyan sa Cavite. Pero nung panahon ko kasi, wala pa dun sa ano eh. Mga taga Quezon pumupunta pa ng Rizal para mag-train, motor lang, mga kasabayan ko. Yun, malapit si ano, ang kasabayan ko taga Quezon, si Maria ang apelyido niya, Santa Maria. Nagilitsyon siya. Pero mo, minaka-batch pa akong 60 years old. Eh, mayaman kasi ka. Sa Canada siya ngayon, ano siya, parang na-petition na ata. Yun, nag-training ako doon. Yun nga, nalalaman ko na ganun pala ka-boom ang karir ng isang butcher sa ibang bansa. Kaya yun, sa mga gusto mag-training, yung nabanggit ko po sa inyo, The Rising Sun, and malapit po kayo sa Muntinlupa, Rising Sun Training Center, and sa Cainta, Rizal o Cubao, o saan kayo, Metro Manila. Meron din po sa Caloocan. Yan po, subukan nyo po dyan sa training center na pinatuan ko kasi mababait yan ano dyan, tao sa Cainta, sa Roblo. Sir Mike, mapupunta pa ni Sir Mike, makikila nyo, maitim yan, medyo mataba, pero magaling mabait. At ngayon po, nung bumalik akong Cubao, nagtrabaho ulit ako. Tapos, syempre, may pamilya lang kasi ako eh. Umuwi ako ng Bicol. Nagtrabaho ko dito sa mga ano ngayon, sa mga meat shop dito, palipat-lipat. Parang nawawala pa sa isip ko kasi parang hindi bata-bata pa ako. Tapos, yun nga, one day, nag-apply ako ng slaughterhouse dito sa Bicol. Tanggap naman ako. Slaughterhouse, natuto akong magkatay ng baka. Kasi natututok ko na siya eh. Doon ako naka-assign mismo sa baka eh. Yung mga senior doon, kina Sir Villaperte, Ma'am Sir Kuya Agoy, yung taga-Sabang. Salamat, natuto ako. Yun na nga po. Pero nag-resign din mo 1 year and 3 months. Tapos, mas natuto akong magkalas ng baka sa supermarket ng Naga City, Boss Philip, at sa kapatid niyang Boss Conrad. Boss Philip ay sa baboy. Boss Conrad sa Kalabaw, large cattle, baka, and Kalabaw, iyon. Kaya sa mga gusto magano, sige lang, push nyo lang po yan ang pagbubutcher kasi malaking bagay po yan ang pagsimula nyo na wala kayong alam. Lahat naman tayo nagising sa walang alam eh. Kahit ako, hindi ko naman alam talaga yun eh. Kayo, hindi nyo pa alam, wala naman taong naging professional sa larangan nyo na nagsimula na magaling agad. Dapat, magsimula kayo palagi sa zero. Pero ang akin lang, tutukan nyo kung ano yung trabaho na gusto nyo at career na gusto nyo puntahan. Gaya sa pag-butcher, hindi biro maging butcher kasi unang-una, responsibilidad mo hindi lang naman yung karne. Yung pinagtatrabahoan mo kasi ang hawak niyo yung kutsilyo, matalim yan, delikado. Kaya dapat hindi mo dadalhin yung problema sa bahay, sa trabaho, di ba? Mga ganon. Isipin nyo, kutsilyo yan. Kaya sa mga lahat pala dyan, bago kayo mag-take ng scholarship, mag-take kayo ng neuro dyan sa Cainta, sa Roblo. May neuro dyan, lahat. Pero wala naman siguro yun. Ako kapasan naman, natapos ko. Kaya yun, kaya sa lahat ng gusto mag-butcher, tutukan nyo lang po. Ako isang baguhan, hindi naman ako magmamayabang. Gusto ko lang makatulong na umangat kayo at angat din tayo. Ito lang, wala akong naisip kasi self-quarantine tayo ngayon, hindi tayo makalabas eh. Kaya naisipan ko mag-vlog ng ganito eh. Naisip ko lang kasi marami nagtatanong sa account ko sa FB kasi ang Bordado Ulader. Kung paano daw mag-butcher, saan mag-training, pwede ba may experience o wala. Ang totoo po, kung pupunta kayo ng abroad, hindi pwede ang walang experience. 95% po yan. 5% lang nakakapunta doon na walang experience pero malabo na yun. Kasi unang-una, nahanap ng employer yung experience, SSS, mga ganyan. Dapat yun, tali yun, SSS, experience. So, ilang taong ka dito, 5 years din hulong, mga ganon. Kung gusto nyo, kasi hanggang 40 naman, may 45-50 pa nga. Kung gusto nyo, habang wala pa kayong alam, pumasok kayo sa mga shopwise, merchandiser sa mga mall,
mga ganyan, Monterey, apply kayo. Tapos kayo sa mga palengke, natututo na lang kayo kasi ako, marami akong napuntang palengke, natututo na lang ako. Palipat-lipat ako hanggang sa matuto ako sa meat cutting ng mano-mano. Pwede akong pampalengke, pwede akong pang meat shop, pwede akong slaughterhouse. Yun na yung natutunan ko. Pero hindi naman ako ganun ka ano pa experience kasi nga putol-putol. Kaya good luck sa lahat ng gusto matuto ng pagbubutcher. At ako sa inyo, gusto niyo matuto, agahan nyo. Pag nagtanong ka na gusto nyo mag-apply, gusto nyo matuto, dapat magpakumbaba kayo at kayo mismo ang magbibigay ng oras sa kanila, hindi yung oras nila ang kukunin mo. Oras mo ang ibibigay mo sa kanila hanggang maaari. Kung pwede pa magsimula kang libre, wala kang ano kasi wala kang alam, bigay mo. Isang linggo, libre po. Magsisilbi ako basta pag magtatrabaho ko sa inyo ganito, ganyan, ganyang bagay. Kasi sa larangan ng mga pagbubutya, lalong-lalo sa palengke, kung gusto niyo makapasok ng mga palengke, kasi sa palengke, marami kayo matututunan yun sa palengke. Meat cutting ng mano-mano. Mas maganda yung matuto kayong mano-mano bago dun sa mga bonso, meat cutting, yan. Kasi, tututusin ng paghawak ng kutsilyo. Ito, bigyan ko isang oro na kutsilyo ito. Boning knife. Nabili ko sa Cubao, nagtatrabaho ko sa Cubao. Ano siya pang debone to. Kaya tawag siyang boning knife. Ano siya, 6 inches. Sumiksi na lang siya 6 inches siya, pang boning knife. Gaya nito, manipis talaga siya. Dahil pang deboning siya. Ngayon sa mga pag nanood ka ng mga vlog na nasa abroad, karamihan ng gamit nila ganito kaiksi. Ito yung pang debone ko pag mag-breakdown ako ng isang karkas ng baboy. Kinakalas ko yung ganyan. Pero dapat marunong kayo maghawak, hindi lang yung kasi ang kutsilyo delikado, lalo kung may katabi ka, dapat paghawak niyan, talagang gusto mo dapat ganyan hawak. Depende sa inyo, may ganyan hawak. Sa paghawak pa ng kutsilyo, so mga boss, pag hindi kayo marunong, pag nag-apply kayo sa mga palengke, ang unang hahanapin sa inyo, ang tanong, alam mo, may gamit ka ba? Sa paghahawak ng mayroong mga proper na paghahawak po yan tignan nyo. Yung, diba, proper na paghahawak, normal. Pag mga medyo marunong na, ganyan na yan. Meron ng ganyan. Tapos meron pa pabaliktad dyan. Yung ganyan po, baliktad, diba? Minsan mag-breakdown ng ganyan. Depende kung saan na kayo pag marunong ka na. Pero ingatan po natin kasi nakakasugat po yung kutsilyo ito mahirap na. Yan po ang isa sa mga kutsilyong boning knife. Ayan, papakita ko sa inyo lahat ng gamit ko na makapuli ako ng Cubao, Kumuning. Kasi hinapan ako ng gamit kahit sa Antipolo. Hanapan po ako nila ng gamit. Basta po, yun lang tutukan niya. Sa mga gusto mag-train ng slaughterhouse, magkaroon ng in situ, punta kayo sa The Rising Sun, sa Muntinlupa at sa Roblo, Cainta, New Orleans Training Agency. Tapos yun po, tapos yung mga iba gusto matuto kung yun nga nabanggit ko, sige, patuloy niyo po yan para tayo umangat, magkita-kita tayo. Hindi pa ako ganun kagaling to, at least na-share ko yung alam ko na training center kasi marami nagtatanong din sa akin. Actually, nag-apply na ako puntang Asia din kami. Ang kapasa din ako sa interview. Nagka-problema lang kasi sa COVID-19 kaya medyo na-delay yung namin. December pa ako nag-apply. Naayos yung papel ko dyan by January. Nag-aantay nilang po ako ng visa, ganyan, ticket para makaalis na din. Asia po, sa Asia. Kung gusto niyo po yung mga baguhan na gusto maka-apply ng abroad, isa po sa mga na legit na is Work Asia. Diyan po ako nag-apply. Meron kasi dito sa Naga. Meron sa Makati po ako nag-process. Yun po, isa sa mga agency. Tapos sa Canada naman, di naman sa mayabang, tinawagan ako niya. Nag-apply na kasi akong online. ISO. Magsaysay. Yan. Dalawang agency na malulupit. Nag-apply sa Canada. Kasi kahit tignan nyo sa mga vlog, sa video sa YouTube, may kita nyo, puro sila ISO and magsaysay ang mga agency. At isa pa, MIC International Agency, Mercan, yan, isa pa din yan, nagkapaalis. Tapos Golden Horizon, yan po. Po yan, legit po yan, kaya pagbutihan po natin. At ito po pala yung mga gamit ko sa pagbutcher. Tignan nyo po, papakita ko sa inyo. Ito po yung steel. Sharpening steel, hindi siya saan. Sharpening, para ibalik lang yung talim once na pag ginamit mo ang kutsilyo is
medyo may mantika na, o kaya siyempre gawa baboy, di ba, may mantika yan, kaya taba-taba, naalis niyan tapos babalik niyan ang talim niyan. Yung pinakita ko kanina is boning knife, ang debone, sa mga ano. Ito naman yung ginagamit ko na, sa akin to yung butcher knife, 8 inches. Pag mag-breakdown ako ng karkas, ito yun. Ito yung 10 inches ko na pang tapa, pork chop, mano-mano. Pero sa mga machine kasi hindi mo na kailangan ng ganito eh. Pero sa mga palengke, kailangan po to. Kaya ito, pag mahaba, mas maganda pa nagtatapa ka o kaya nagagawa ka ng pork chop. Diba? Yung mga steaks, ganyan. Ito po yung pang diinan. Cleaver knife. Pang baka to eh, ginamit ko lang sa baboy. Pero at least, double purpose siya. Hindi ko na nga siya nasa medyo purol na rin. Sabi may kalawang na eh. Ano na siya. Ito yung gamit ko sa pagbubutcher po. Baka, baboy. Yan po, mga gamit ko na kung nakikita nyo. Yan po. Yan po ang naipon ko na gamit na kailangan sa mga palengke kung gusto nyo mapadpad dyan sa Balintawak, sa Tondo, Qmart, Pumuning, mga ganyang palengke sa Makati. Yan po. Yan lang po ang aking konting may tutulong sa inyo. At sana po, subscribe po, huwag niyong kalimutan at like and push the bell para sa mga susunod pong video malaman niyo po. Kahit medyo kasi pasensya na po, baguhan lang po sa pag-vlog, pero ang akin lang po makatulong sa kapwa ko butcher na nagsisimula. And that's it po. And thank you. God bless. Inyo pa si Lord sa likod ko. Ingat.